Eto, pag-uusapan natin. Yung mga bumabastos sa Supreme Court, idinimanda. At may balita tayo. Hindi pa tapos yan. Sige, bastusin nyo pa ang Supreme Court. Sige, tingnan natin. Indirect contempt against Congressman Percival Sendanya. Ay, si ganon. Yung bakla. Siya may sabi mismo, bakla siya eh. Idinimanda kasi binastos ang Supreme Court. Ano? Second, Professor Richard Hidayan. Nako, bakla ay, bakla. Bakit pa puro bakla ang nasasabi ko? Kasi ito si Percy, inunahan ng bakla eh. Ay, News 5. News 5 nga ba yan? Tali nyo mga aso nyo ha? At yung best friend, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Oy. Sagot kayo, may sasabihin si Topacio ha. Habang pinapanood nyo, sagutin nyo to si Topacio. Larry Gadon! Ulit ha, sagutin nyo. Larry Gadon. Blank. Kayo, sagutin nyo ha. Larry Gadon! Asong ulul! Larry Gadon! Asong ulul. Sila nagsabi nun ha? Sino nagsabi? Hindi ako. Hindi asong ulul si Larry Gadon. Baka magagalit niyan. Bobo. Yan si Larry Gadon, bobo. Kasi baka sasabihin niya, kasi ganyan ang ginawa ni Torre. Tagal na daw niyang gusto makasapak ng unggoy. Pati unggoy, sinama ni Torre sa usapan. Porket maitim ako, unggoy? Parang ganon. Niliteral. Baka sabihin naman yan, kayo, inaapi nyo mga aso. Tinatawag nyong ulul. Kaya tawagin nyo lang bobo. Bobo naman talaga yan eh. Siga dun eh. Paano naging abogado yan? Powers po natin, for example, kay Percival Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Cuddler, Supreme Court, cuddler ng mga korap, ng mga opisyales. So, ibig sabihin, ang Supreme Court, kasabwat kayo, sindikato kayo, kasama ang mga korap ng mga politiko. Hindi ako nagsabi niyan, si Percy. Yung bakla. Second, itong si Richard Hidayan, nag-post sa Facebook and sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Ito isang pang bakla. Ito pang isang anchor ata to ng News 5. Bakla? Ba't ang bakla ng bakla? Hindi naman bakla si Richard. Hindi bakla yan. Hindi po bakla. Ano ba sasabihin? Teka muna, ang gulo-gulo kasi nitong si Percy. Sinabi niya na appointee ni So, walang kredibilidad. Ang punto niya, walang kredibilidad ang Supreme Court. Siya nagsabi niyan si bakla. Si Richard. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Yes! Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng matirang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yan, sakto po yan. Attorney Tolentino. Huwag kayo mag-away ni Ka Eric. Umiisyo ka, Kotsole. Hindi. Kaibigan natin parehas yan. Ito lang sa atin. Napaka-importante na dapat tinuturo natin sa mga ating taong bayan, lalong-lalo na kung ikaw ay mambabatas. Ikaw ay gumagawa ng batas. So, mambabatas ka. Dapat, isa kang nagiging ehemplo na sundin ang Supreme Court. Kung mali sila, ang dapat nating gawin, palitan natin yung batas. Kasi po, nasa batas eh. Wala tayong magagawa dyan. Pag desisyon ng Supreme Court, wala na tayong pupuntahan. Hindi natin sila pwedeng gawing pizza, gawin natin sila gagawa tayo ng super Supreme Court. Yan na po yan. Anong tinuturo natin sa mga anak natin? Lalo na kayong mga mambabatas kayo. Lalo kayong nasa gobyerno. Parte pa banding kayo ng gobyerno.
gobyerno. Ano sinasabi nyo? Maybe indirectly sinasabi ninyo. Sige, gumawa lang kayo ng kalokohan. Kahit anong desisyon ng Supreme Court, kukontrahin natin. Tayo bossing. Bakit? Congressman tayo eh. Tayo bossing kasi secretary tayo. Tayo bossing dahil anchor tayo ng isang media channel. Tama ba yun? Di tama ba na sinasabi natin? Tanungin ko na lang yung mga abogado. Pangkalahatan, kung may mga nanunood sa aking abogado, pakisagot nyo. Dapat ba binabastos natin ang Supreme Court? Tatandaan po natin. Gadon, abogado ka. Alam kong alam mo to, hindi ka bobo. Ay, hindi, bobo nga pala. Ano ba talaga, Coach Oli? Hindi, bobo nga. Kasi hindi mo pwedeng ginaganyan yan. Yung mga politiko, pwede mong batikusin ng batikusin yan. Kasi hindi sila pwedeng maging onion skin. Pero ang Supreme Court, hindi yan politiko. Yan ang naisabi sa akin. Mag-iingat kayo sa pagbabatiko sa korte. Pwede nyong batikusin ng presidente, pwede nyong batikusin ng vice president, pwede nyong batikusin mga senador. Pero ang Supreme Court, medyo ingat kayo dyan. Iba po ang batas dyan. Hindi ibig sabihin ay iba sila or mataas sila. Hindi po ganun. Kaya lang, iba kasi ang pwedeng klase ng pagbatikos sa mga politiko. Iba ang klase ng pwedeng pagbatikos sa mga private citizen na mga katulad natin. Magkaiba po yun. Mas mataas ang dapat pasensya ng mga politiko kaysa sa mga private citizen katulad natin. Ganon din po ang Supreme Court. Ako hindi ko alam kung hindi alam ni Gadun yan. Kung hindi alam ni Gadun yan, bobo nga. Di ba? Alam nyo, pag ganyan po ang mangyayari sa atin, kaya pasalamat ako. Pasalamat ako doon sa nag-lead. Ito sila, Atty. Tolentino, Atty. Topacio, mga kaibigan natin, sila mga lead, mga nandiyadyaan. At kung sino man ang talagang nag-spearhead nitong demanda na ito. Kasi, alam nyo, hindi po pwede na kahit anong political leaning natin, magkaiba-iba man tayo. Dapat, sama-sama tayong nagpoprotekta sa Supreme Court. Kung meron tayong reklamo, hindi tayo naniniwala sa Supreme Court, merong legal na pamaraan. Pero hindi dapat bastusan, di ba? Kasi pag hindi natin protektahan ang the final arbiter, magkakaroon ng constitutional crisis. Magkakagulo po. Posibleng magkaroon tayo ng civil war. Kasi siyempre, may gusto ang pula, may gusto ang pinklawan, may gusto ang DDS, may gusto ang komunista. May kanya-kanya tayo. Meron ding may gusto rin si Lisa, tsaka si Tambaluslos. May kanya-kanya yan eh. Sino magsasabi ng tama? Kung lahat tayo, babastusin natin ang Supreme Court, anong kalalagayan ng ating Pilipinas? Saan tayo pupulutin? Alam mo kung ang Supreme Court nag-decide ikulong si PRRD rito, I may disagree, pero hindi ko babastusin ang Supreme Court. Kung sa tingin ko mali ang kanilang desisyon, gagawin natin magreklamo sa tamang paraan. Hindi po ganung ginagawa ng ating mga politiko, lalong-lalo na yung mga mambabatas, lalong-lalo na yung mga tinatawag nilang political expert na binabastos to. Isipin mo, senador ka, sasabihin mo, wag natin sundin yung desisyon ng Supreme Court. Aba, hindi yun maganda. Kaya nga ako sabi ko, ibalik nyo dito si PRRD. Kung mahusgahan dito sa korte natin, I may disagree, I will disagree, but I will respect them. I will tell the DDS to respect them. Meron kaming hindi gustong nangyayari, meron kaming gustong hindi magandang desisyon ng korte, may paraan. Tatanggapin namin kasi yun ang desisyon nila. Magrereklamo kami ng maayos, di ba? So huwag kayong bastos. Kasi pag sinunod lang natin yung ating mga political leanings at wala nang pwedeng mag-decide above, yung pinakaulo, tapos tayo. Kung ang magdidesisyon, secretary katulad ni Gadon. Edi executive department yan. Sila na magpatupad ng batas. Si Marcos na rin na mag-decide. Tama? Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob. Mag-file na po tayo ng petition to declare those 3 individuals for indirect contempt. Yon. Yes, sir. Indirect. Ito pa, meron ako nababalitaan na marami pang isusunod dito. So kayo, lalo kayong mga politiko, or kahit di kayo politiko, mga private citizen, sige, bastusin nyo pa ang Supreme Court. Nagmaisunod kayo. At tingnan natin, kasi ang alam kasi na itong mga ito, malakas sila. Kaya nilang takutin itong Supreme Court. Tingnan natin, pag upo ni BP Sara, yung tapang nyong yan, sige, saka nyo ilabas. Diba? Sige, bastusin nyo ang Supreme Court. Inahamon ko kayo. Total yan ang gusto ninyo, di ba? Bastusan. Tigas ng ulo nyo eh. Gusto nyo, kayo na susunod eh. Next topic po tayo. Itong bata ni Bongbong Marcos na si Tulfo. Tingnan natin. Mayabang din to eh. Sige. Ako? Sir, tanungin mo. Dapat ituloy. Anong tanong sa kanya? Dapat bang ituloy yung impeachment? Tingnan natin kung anong rason niya bakit dapat ituloy yung impeachment. Ako? Sir, tanungin mo. Dapat ituloy. Diba?
Tuloy natin. Kasi nag-antay na yung mga tao eh. So, itutuloy natin ang impeachment kahit void ab initio, void from the beginning. Ituloy natin ang impeachment kahit unconstitutional. Ituloy natin yung impeachment kahit illegal. Dahil ano? Dahil nagantay na yung mga tao. Ito ang mga klase ng mga mambabatas natin. Di ba, Ali? Basta ituloy kasi nag-aantay yung mga tao. Ano ka, clown? Ano ka, entertainer? Ano ka, libangan ng tao? Or mambabatas? Gumagawa ka ba ng batas? Ina-uphold mo ang batas? Gusto mong respetuhin ang batas kaya ka gumagawa ng batas? Or clown ka? Nasa circus, artista, entertainer, vlogger, kayo magkapatid, asikasuhin nyo na lang yung mga problema na mag-asawa. Yan ang mga pinaggagawa ninyo. Gusto nyo maging entertainer. Kaya naman kayo napasok dyan dahil entertainer kayo. Lalong-lalo na yung kapatid mo. Pati away mag-asawa. Wala kayo. Tumahimik kayo nung nangangailangan ng tayo ang taong bayan. Whether tatayo kayo doon sa kidnapping ni BP Sara or kayo ay sasang-ayon na tama ang kidnapping ni BP Sara. Hindi. Tumahimik kayo pare-parehas. Tapos ngayon, ang rason mo, dapat ituloy ang impeachment dahil nagantay ang taong bayan. Clown ka. Bigyan ng mga tao ng tsansa na malaman ang katotohanan. Ito ang posisyon ni Senador Erwin Tulfo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit matapos maglabas ng desisyon ng Supreme Court na ipinapawalang bisa ang Articles of Impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente, magkakaroon anya ng constitutional impasse kapag hindi ito sinunod. Hindi rin anya ito magandang ehemplo sa mga mamamayang Pilipino. Ngunit inihayag ni Senador Juan Miguel Zubiri na may ilan sa mga miyembro ng Senado na umaapila dito. Ayon kay Senador Migs, nirerespeto niya ang kanyang mga kasamahan na isinusulong ang resolusyon para umapila sa Supreme Court na muling ikonsidera ang desisyon nito sa impeachment case. Ngunit nanindigan ito sa kanyang posisyon na dapat agad na sumunod ang Senado sa pasya ng kataas-taasang hukuman dahil ito ay immediately executory at final and binding. Buti pa to si Migs Zubiri. Sabagay, kasi baka tatakbo ito. Hindi natin alam Kasi ano na palabas na sila ng 2028 na senador. Siya saka si Cheese. Pero buti pa ngayon no? Itong sila Zubiri, naintindihan nila na immediate and executory. Diba? Sundin ng Supreme Court. Wala namang masama kung kayo magpa-file ng MR. Okay lang yon. Pero hindi nyo pwedeng baliwalain yung sinabi ng court, ng Supreme Court, specifically immediately executory. Unconstitutional yan, hindi pwede magkaroon ng impeachment. Sabagay, mas si Zubiri dito kay Tulfo, diba? Citizenship nga niya may problema diba? Hindi mo pwedeng sabihin na dahil gustong malaman ng taong bayan kung may kasalanan at wala si BP Sara at mabigyan ng tsansa na may pagtanggol ang sarili. Hindi naman inalis yun ng korte. Sana din yung mga senador, kumuha kayo ng abogado ninyo para hindi kayo tanga. Hindi inalis ng korte or pinawalang sala si BP Sara. Hindi sinabi ng Supreme Court na inosente si BP Sara. Ang sinabi lang, nalabag yung 1-year bar rule. Pwede nyo pa rin sampahan sa February 2026. Gawin nyo ng tama. For now, mag-prepare kayo para hindi kayo magmukhang tanga. Diba? Baka mamaya, mag-grandstanding lang kayo. Ang alam nyo lang naman, yung away mag-asawa. Iba po yun. Next topic po tayo. Eto, umamin na. Isipin mo, congressman, nag-iisabong. Awaan tayo. Umamin na si AGA Party List Representative Nicanor Briones na siya nga ang nakuna ng video at litrato na nanonood ng online sabong sa gitna ng sesyon sa Kamara. Ang paniwanag niya sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Now showing sa loob mismo ng Kamara. Viral ngayon ang litrato ng isang kongresistang nahuli umanong nag-iisabong sa cellphone. Yun, yari. Habang Ang linaw, Ang linaw, yari. Naku, makapaingat kayo ngayon kasi ang camera ngayon. Naku. Alam nyo ba yung camera ngayon? Lalo na yung mga magagandang camera. Matindi ang ang camera ng China brand. Yung buwan kayang kuhanan. Liwanag. So kahit gaano kalayo yan. Yan pa kaya?
Yari ka dyan. Nasa plenaryo, kuha yan habang nagbobotohan pa ang mga mambabatas para sa bagong House Speaker ng 20th Congress. Pero teka, hindi kita ang mukha. Nakatalikod kasi kaya ang hirit ng netizens, name.com. Meron pang mga napagkamalan. Si Sarangani Representative Steve Chongbian Solon. Akala raw ng ilan, siya ang tinutukoy dahil sa salitang Solon sa isang news article. Paliwanag niya, ibig sabihin ng Solon ay mambabatas, hindi yung apelyido. Para sa ibang kongresista, mas mabuting lumantad na raw ang nasa litrato at mag-sorry. Kahit hindi pa malinaw kung nanonood o tumataya talaga sa isabong, dapat pa rin itong imbestigahan. At eto na nga, lumantad na siya. Walang iba kundi si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Siya raw ang nasa video pero hindi siya tumatalpak. Party list. Here we go. Party list. Malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. Meron lang Ano ka hindi makikita? nag-message sa akin yung pamangkin ko na gustong mag-invite ng traditional na sabong. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. At yung meron Ano sabi niya? Ha? Tinan nyo ha? Kung ito'y palusot. Sabi niya, hindi daw siya nagsasabong. At hindi siya nagpupunta doon sa totoong sabong. Kaya nga, hindi ka nagpupunta doon sa totoong sabong. Sa online ka nagsasabong. Ano sabi mo? Hindi ka naman talaga nagsasabong. In-invite ka lang nung iyong pamangkin para magsabong doon sa totoong sabong. Totoong sabong, ba't online sabong yung pinasok mo? Naglulukuhan ata tayo. man tayong ika nga hindi nagandahan, humingi tayo ng pasensya. Nauna na Payo ko lang. Pag humingi tayo ng pasensya, wala nang excuses. We are wrong. Halimbawa, nanood ka. Pasensya na po dahil oras ng trabaho. Bayad ako ng gobyerno at nasa gitna ako ng session. Hindi ako nakikinig. Inatupag ko. Kahit sino pa nagmensahe, asawa mo, pamangkin mo, kapatid mo, hindi ka dapat nanood man lang ng sabong dyan. Diba? Humingi tayo ng Humingi ka na lang tawad, huwag na yung puro excuses. Pero ito lang sa akin, hindi natin siya pwede ring husgahan sa isang banda. Medyo kaduda-duda lang, di ba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako talagang ayaw ko ng any kind, any form ng sugal. Diyan talaga ay lantaran ko yan. Alam ng banateros yan. Talagang pagdating, mga kasamahan ko, pagdating sa droga at saka hindi lang sabong, gambling, negative ako dyan. Ayaw ko talaga dyan. Okay? Ngayon, halimbawa ako, o kayo na lang, example, wala kayong kahilig-hilig sa sugal, manunod ka ng sabong, wala kang interest dyan. Anong papanuurin mo sa gitna ng iyong trabaho? Di yung atat na atat kang gawin, isipin mo nagtatrabaho ka. Di ba dito, pag distracted tayo, pag nainip tayo sa trabaho, o meron tayong gustong gawin, ang isinisingit natin yung gusto talaga natin. Di ba? Tingnan nyo na lang. Pag isinisingit mo, sa gitna ng trabaho mo, manood ng sabong, o maglaro ng sabong, huwag mo sabihin hindi ka nagsusugal. Parang hindi naman ata ka paniwala yun, di ba? Siguro naiintindihan nito nung mga manunood natin na wala namang kahilig-hilig sa sabong tapos manunood ka ng sabong. May something hindi nagko-connect. Ngayon tinitingnan ko parati, pag hindi nagko-connect, medyo malabo. pasensya. Nauna naman ng sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi excuse na naglilibang lang kaya nanonood ng isabong sa loob mismo ng Kayo, huwag kayong magmalinis. kamara. Ang gawain talaga ron ay lawmaking. No? So, tama lang na i-demand ng lahat yung highest standards mula sa mga Kayo ba, may high standard? kinatawan ng Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Ewan ko sa inyo. Next topic po tayo. Eto, pag-usapan natin. Kung kayo ay sang-ayon na bayad ang survey. Okay? Governance reasons, nag-improve ho ng bahagya yung trust and performance ratings ni Presidente for this quarter. Kay VP Sara, medyo mas dramatic ho yung drop, no? Naitala ang pagtaas sa ratings ni Pangulong Ferdinand. Teka muna. Mga brad! Naniniwala ba kayo sa mamang to? Tumaas ng bahagya yung trust rating ni Bongbong Marcos ngayong quarter na ito. Tapos, significantly bumaba si VP Sara.
Team Payaman! Naroy! Hindi. Sige. Bago natin simulan ang discussion patungkol dito. Sige nga, taas ang kamay, lagay nyo dyan. Kung kayo ay naniniwala na ang survey bayad. Ngayon, kung hindi naman kayo naniniwala, lagay nyo rin dyan, hindi bayad ang survey. O kaya yung pangatlo, hindi sila bayad, tanga lang. Sige, pakilagay nyo dyan. So, bayad, hindi bayad, o tanga lang. Sige, diretso. Mas dramatic ho yung draft, no? Naitala ang pagtaas sa ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa latest survey result ng Tingnan mo, April, tapos July. Pagkatapos ng nangyari sa eleksyon, tumaas pa. Pinagkakatiwalaan si Marcos. Pagkatapos na kumalat-kalat yung grabe ang ano nyo talaga. Ha? Ano ba? Tayo ba magtitiwala pa talaga sa media? Kung media, kontrolado na nila pati ba survey? Hindi siya nagbibintang tayo ha. Pero medyo kaduda-duda na kayo ha. Samantalang yung kasama ni Lisa Marcos namatay dyan sa Amerika. Nag-eleksyon. Talo mga kandidato. Ito lang ang midterm election na hindi nagsipanalo ang mga kandidato ng presidente. Tapos sasabihin nyo, mas pinagkakatiwala. Tumaas pa ang pagtitiwala sa 10. Halimbawa na lang sa 10, 6 may tiwala kay Bongbong Marcos. Tapos tumaas pa. Wow. Okta research ngayong buwan. Umangat sa 64% ang trust rating ni PBBM ngayong Hulyo kumpara noong Abril na may 60%. Bumaba naman ng 4%. Ay, grabe, no? So, kumbagat sa puso'y 2 na. Tumaas si Marcos. Ilan ang tinaas ni Marcos? 4. Binaba ni Sara, 4 din. So, 10 na lamang ni Marcos. From 60, naging 64. Si BP Sara from 58, naging 54. Wow! Grabe, ha? Talagang gusto nyong kumubra. Hindi naman tayo nagbibintang. Pero, ako sa opinion ko lang, parang gusto nyong kumubra. Hindi wala pong bintangan nangyayari. Duda-duda lang Kasi malayo sa katotohanan. Parang sinabi nyo na hininto na ang online gambling. Kaliwat kanan, pati congressman may online gambling. Habang may session, nag-go-online gambling nga ang congressman. May congressman ang nahuli. Parang ganun Nasugpo na ang droga. Pambihira. Kaliwat kanan, lumakad kayo sa kalsada, may mga droga. Nahinto na ang violence sa kalsada. Sinong naniniwala doon? Wala na pong baha dahil sa bilyong-bilyong flood control projects. Di ba? Parang ganun Ganito lumalabas tong survey na to. Kalukuhan. Dahil isa sa talagang senyales na tumaas ang tiwala ng taong bayan kay Bongbong Marcos at nawala ang tiwala ng taong bayan kay BP Sara, eleksyon. Nakita nyo naman ang eleksyon, di ba? Lumamang ang Team Duterte. Even nga nung eleksyon Anong survey? Kaya alam nyo, sa akin lang, dapat ipagbawal na po ang survey sa Pilipinas. Bakit? Puro kayo palpak. Yung sinurvey nyong matataas, nagsitalo. Hindi ko sinasabi yung Okta Research Marami po kasing kampanya ito. Marami pong nagre-research, okay? Ay marami nagso-survey. Pero karamihan doon, talo yung mga na-survey nila. Kaya dapat pinahihinto na to kasi nagiging mind conditioning na lang. Buti na lang ang taong bayan hindi nauto. Pero ang masakit dito, itong mga ganitong klaseng survey. Sinong nasa matinong kaisipan maniniwala na tumaas si Bongbong Marcos, bumaba si BP Sara? Yung sentiments nga ng taong bayan, galit na galit dahil kinidnap yung tatay niya. Tingnan natin kung bakit sa tingin nila bumaba si BP Sara. 4% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Nakitaan rin ang pagbaba sa rating. Pati ito si nasa demolition job. 3 na. Tumaas si Marcos, bumaba si Sara, bumaba si Cheese. Puro 4 4 ang tinaas ni Marcos, 4 ang binaba ni Sara, 4 din ang binaba ni Cheese. Hindi masyadong halata, pambihira naman. Sana medyo minagic-magic nyo. Ganyan ako nung bata Yung pagka ginagawa nung nanay ko yung assignment ko. Maglalambing ako, mami, pagod na ako, gawin mo yung assignment ko. Di gagawin naman. Ang gagawin ko pagpasa, mamaliin ko yung isa. Iibahin ko yung isa. Para hindi halatang pinagawa. Kayo naman, pambihira. 4-4 Naku, 3 na yan 3 na yan, nakaduda-duda. Bakit? Kasi ang tingin nila, si Cheese kumakampi kay BP Sara dahil na-postpone yung impeachment. Tapos, akala nila, pinagbibintangan si Cheese, yan yung mga litanya ng mga di ba? Yung mga dating laos na TV anchor na pinklawan.
Yan yung mga sinasabi nila. Parang dinelay ni itong si Cheese para meron tayong magdesisyon yung Supreme Court, ayan, nagdesisyon, unconstitutional. Instead, na ang tinitingnan nila dito ay buti na lang, hindi agad natuloy. Kasi po yung desisyon po ng liliwanagin natin na yung desisyon ng Supreme Court is void ab initio. Ibig sabihin, void from the very beginning. Void, mali. Ano bang ibig sabihin ng void? Walang saysay. Simula sa simula. So, ibig sabihin, kahit itinuloy nila yun, kahit sabihin natin mahusgahan si BP Sara or hindi, o kahit nasa kalagitnaan na sila, ibig sabihin, sa simula pa lang, mali na yung impeachment. So, hindi yung po pwede magresulta ng kahit na anong maganda. Di nasayang ang pera ng taong bayan. Nasayang ang oras ng congressman. Nasayang oras ng senador. Tapos, nagpasikat lang. Nag-grandstanding lang yung mga congressman. Nag-grandstanding lang yung mga senador na mga atat sa impeachment. Di ba? Instead na ganun nila tinitingnan, ang tingin nila, dinilay ni Cheese Escudero para makapasok ang Supreme Court. Tingnan nyo nga naman, di ba? Ni Senate President Francis Cheese Escudero, mula 55% ay bumaba ito sa 51%. Umangat naman sa 3%. Ito medyo iniba. 3% lang ang tinaas, hindi 4. So, di ba? Anong kalokohan to, Okta Research? Di ba? Hindi nyo ako masisisi. At hindi nyo masisisi yung taong bayan. So, ibig mong sabihin, mas may nagtiwala pa kay Tambaluslos kaysa kay BP Sara? Sige nga, tumaas ang tiwala ng taong bayan kay Tambaluslos pero kay BP Sara bumaba. Wow! Ibig sabihin, kasi 54% na lang ang trust rating ni BP Sara. Tingnan natin, 54 nga ba? Oh, tama ako. Kay Tambaluslos, 57. So, ibig mong sabihin, mas marami pang nagtitiwala kay Tambaluslos kaysa kay BP Sara? Naku naman, pamira. Anong lokohan to, Okta Research? Ano to, loka-loka na ba kayo? Ang bira naman buhay. So namamayagpag yung magpinsan, hindi halata, hindi kayo halata. Hindi kayo halata, nako. Sa 3% ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala, umangat rin ang approval rating ni PBBM sa 62%. Ayan na naman, isa pa. Approval rating, tumaas si BBM 3%. 2% mula 59%. 6% naman ang ibinaba sa... grabe. Approval rating ni VP Sara, 6 ang binaba. So, ibig sabihin, mas may approve pa kay Bongbong Marcos, kay VP Sara. Kasi ang approval rating ni Bongbong Marcos 62, si Sara 50 lang. Mas approve ang Pilipino kay Marcos? Alam nyo kung magkakaroon ng election ngayon, kahit magpustahan pa tayo, hindi aabot sa kalahati ang boto ni Bongbong Marcos. Yung walang patdayaan, yung hindi papasukan ni Garcia, yung hindi didesisyonan ni Garcia, hindi yung ipapanalo ni Torre. Walang ganunan. Yung talagang legit. Hindi haabot sa kalahati ito si Marcos. Anong Okta Research? Sige nga, sinong naniniwala dito sa nilabas na survey ni Okta Research? Pambihirang lokohan to. Performance rating ni VP Sara. Bumaba rin ang rating ni SP Escudero sa 49% mula 53%. Tumaas naman ang kay Speaker Romualdez. Approval sa trust rating. Itong mama na ito, walang susuporta to. Sige, tanggalan mo ng pera yan. Tingnan ko kung may sumuporta diyang congressman. Sige. Tanggalan mo ng pera yan kung makapag-lead yan. Si Tambaluslos. Tanggalan mo ng pera yan si Tambaluslos. Baka kahit jeepney driver, hindi irespeto yan. Mukhang mukhang toot. O kayo na maglagay kung ano. Hindi ba? Tingnan, may pera lang to Tingnan natin. Kasi 2028, uupo si BP Sara. Pustahan tayo kung magiging speaker pa yan pag upo ni BP Sara. Saan lang ba kumuha ng power yan? Kay Marcos lang. Nung nagkaroon na ng linya, nagkapera na. Pati nga impeachment di ba? Anong sabi ni Chanco? Bilihan. Mataas pa yung approval rating mo kay Asan yung approval rating ni Mataas pa approval nito. Pambihira ito si Tambaluslos. Cheap shot yung ginawa nitong Okta Research. Dapat medyo ginandahan nyo yung hindi halata. Sa bagay, kung gusto nyong kumubra, okay, ulitin ko opinion nyo lang yan Pero para sa akin, papalakas kayo masyado sa magpinsan. Ewan ko, after this survey, ewan ko na lang kung meron pang rumispeto sa inyo or meron pang magtiwala sa inyo. Speaker Romualdez mula 55% sa 59%. Ayon kay Okta Research Fellow Ranjit Rai, nakatulong sa ratings ni Pangulong Marcos ang naging estado ng inflation, trabaho at kagutuman sa bansa.
maging ang pagtutok ng Pangulo sa mga maliliit na problemang nakakaapekto sa mamamayan. Ano nakatulong daw? Inflation, kagutuman, at pag-solve ng mga maliliit na problema ni Bongbong Marcos. Anong na-solve niya ron? I think so kasi when we look at his ratings in April po, pababa po siya eh. After April, when he began to roll out yung mga social development programs niya, yung mga initiatives niya para sa mga mahihirap nating kababayan, I think malaki dito yung pag-distribute ng mas murang bigas. Paano na-distribute? Sige nga, sige. Maglagay kayo dyan. Tinatanong ko pati yung mga pulahang panatiko. Saan nagkaroon ng murang bigas? Lagay nyo yung lugar nyo kung nakatanggap kayo. Kami dito sa San Pedro, wala kaming nakikitang ganyang murang bigas. Lokohan to. Ng mas murang bigas. Ayon sa Okta, naapektuhan naman ng mga kritisismo ang ratings ni VP Sara. Possibly political noise, no? Yung post-election PR campaign, no? Against her, medyo significant siya. So baka lahat yun for all those reasons. Hindi, I don't think so. Malabo. Pagkatapos niyang ipanalo yung Duterte camp, Duterte Black, bigla siyang bumulusok. Anong klaseng ano yan? Anong klaseng explanation yan? Ako mag-e-explain bakit siya bumulusok. Tinatrabaho siya. Gaya ni Chis, tinatrabaho si Chis ngayon. Siyempre, may criticism na lagi siya nasa labas. Hindi criticism yung lagi siyang nasa labas. Brad, sabi lang ni Claire yun. Sa katunayan, yung mga DDS, gustong dinadalaw niya si PRRD. Isipin mo, hindi niya dalawin si PRRD. Mas magagalit ang DDS. Anong klase kang anak? Hindi. Yung ibang tao nga, dinadalaw yung tatay mo ikaw pa hindi. Gusto nila yung pagdalaw ng gusto nila yung pag-ikot ni BP Sara kung saang lugar. It's about time. Baligtad naman ito. Eh, sino tama sa amin? Ako o siya? Lagi siya nasa labas. Kahit na may pagbabago sa ratings ni VP Sara, ayon sa Ay, shout out Boss Dada! Okta Research, nananatili ang majority support sa kanila ni PBBM. Isinagawa ang survey noong July 12 hanggang 17 sa 1,200 respondents na may margin of error na plus o minus 3%. Meron daw margin of error na plus o minus 3%. Hindi, 20% ang error nyo. Puro kayo error.